ay ang kasalanan at ang kaligtasan. Ma-appreciate naman po natin yung kaligtasan o kaloob ng ating Diyos kung una ay naunawaan po natin ang problema, ang naging problema natin ng tao sa kasalanan. Kaya yan po ang dalawang mahalagang salita na ating titingnan dito sa aklat ng Roma. So under po yan ang tema natin nga na pagpapaging matuwid o paksa ng pagpapaging matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya. Ito po ay part 1 lamang. May mga kasunod pa. At yan po ang scope mula Romans chapter 1 verse 18 to chapter 3 hanggang verse 20. Ngayon, ang ginamit ko pong mga talata na i-display ay nasa wikang Ingles kasi mas maikli po pagka sa Ingles. Pagka yung ating Tagalog na binasa ay bukod sa napakalalalim ng salita ay mahaba pagka inilagay din. Kaya madali naman po nating maiintindihan at sa biyaya po ng Panginoon, sisikapin ko po na maging concise lamang sa ating pagkalakay nito. So, tingnan po natin, kagaya po na nabanggit ko last time, ang hati po ng ating outline. So, sa umaga po ito ang aking tatalakayin. Ang pangangailangan ng kaligtasan dahil sa kasalanan. At yan po ang mga subtopics. Kailangan ng mga Hentil, yung kaligtasan na yun, kailangan din ng mga Hudyo, at kailangan ng lahat ng tao. Yan, titingnan po natin yan sa mga talata. So una, kailangan ng mga Hentil. Pagka sinabi pong Hentil o Gentiles, tayo po ay kabilang doon. Technically, tayo po ay Gentiles by birth. Dahil, basta po hindi Hudyo, ay Gentile ang tawag. Yun lamang naman po, dalawa lamang po ang category ng mga tao sa mundo sa pagkaka-describe ng Biblia sa mata ng Diyos. Doon sa dalawang pangalan na yon. Pagka po Gentiles nga ay hindi native born Jew. So yun po muna, hindi native born Israel. Sabi po sa verse 18, "For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men, who suppress the truth in unrighteousness." Ipinakita po ng Diyos o ipinapahayag ng Diyos ang kanyang puot mula sa langit. Para saan po yung puot ng Diyos? Bakit po napupuot ang Diyos? Wrath. Ano po yung wrath na tinatawag? Dahil po sa kanyang nakikita ng mga hindi makatuwiran o kasamaan ng mga tao sa mundo. At ang kanilang ginagawa po, sinosuppress o kanilang sinasawata o pinipigilan ang katotohanan sa pamamagitan ng mga hindi makatuwirang gawa. So isa po yan. Kaya sabi po doon, the wrath of God, puot ng Diyos. So may puot po ang Diyos. Marahil po pagka naririnig natin ang Diyos, salita, ang common nating naisip, ang Diyos ay pag-ibig. Di po ba? Ang Diyos ay mapagmahal. Tunay naman po. Pero, meron din pong katangian ng Diyos na ang Diyos po ay makatarungan. At pagka sinabing makatarungan, just, ay nangangahulugan po na ayaw ng Diyos sa masama o sa kasalanan. Kagaya rin po sa ating mga hukuman, kapag ka napatunayan na nagkasala ang isang tao sa batas, ano mangyayari? Siya ay parurusahan. Ikukulong mo sa atin. At sa iba pa, maaaring i-execute. Depende sa kanilang mga batas. Di po ba? Yun po ang ekspresyon ng wrath o ng puot. May kabayaran ang kasalanan. Kaya yun po, sa ating pong Diyos na siya pong pinagmula ng lahat at siya din ang may mga katangian na pinagbabatayan ng mga batas ng tao. Kagaya nga po ng mga pagpaparusa. Dahil ang Diyos din po ay Diyos na makatarungan at banal. Ayaw niya o hindi, walang kasalanan na makikita o matatanggap sa harapan ng Diyos. Kailangan ito ay parusahan.
Kaya yun po ang sinasabi sa una. Bakit? Bakit ba? Ano ba yung unrighteousness na ginagawa ng mga tao? Sabi doon, because what may be known of God is manifest in them, for God has shown it to them. Ipinakita ng Diyos yung maaaring makilala sa Diyos. Ibig sabihin, pwedeng makilala ng tao ang Diyos. Marahil hindi ganun kalalim, hindi ka personal paano, kundi magkakaroon ng kaisipan ng tao na merong Diyos na lumikha ng lahat. Merong Diyos na angat sa mga tao. Hindi ang tao ang pinakamakapangyarihan sa mundo. Okay? Sabi po sa verse 20, for since the creation of the world, His invisible attributes, yun, invisible, hindi nakikitang mga katangian, pero totoo, madadama, are clearly seen, being understood by the things that are made, even His eternal power and Godhead, so that they are without excuse. Ang isa pong halimbawa ng hindi nakikitang katangian ng Diyos yung ang kanyang kapangyarihan. Pero makikita natin sa pamamagitan ng mga bagay na ginawa niya. Tama? Yung pong creation. Ang lahat ng nakikita natin na ika nga ay raw, yung hindi po yung mismong ginawa ng tao dahil marami nang inintroduce ang tao sa mundo Pero yung raw na creation, siyempre, yun po ay galing sa Diyos. Ang dagat, ang mga bundok, mga halaman, at maging yung mga animals na patuloy, at tao rin, na patuloy na dumadami. Lahat pong yan ay mula sa Diyos. Ang buhay, at ang araw, ang buwan, ang bituin, lahat ng yan ay ang Diyos ang may likha. Sa Genesis 1:1, ano nga sinabi? In the beginning, God created the heavens and the earth and everything in it. Yun po ang sinasabi sa Biblia. Kaya, di mo ba, nagkakaroon tayo ng panloob na kaumalayan, awareness, o parang damdamin ba? Napatikik ka sa kalawakan, sa taas, tapos gabi, nakikita mo yung mga kumukititap na bituin. Tapos ang buwan. Ande sa umaga, ang araw. Di ba parang magkakaroon ka ng something na paano napapunta yan dyan? Okay, tumingin ka sa mga bundok na malalaki at dagat. Parang may sense of wonder. Meron kang paghanga na nararamdaman. Yun po ay para sa Diyos. Dahil nilikha yan ng Diyos para magpakilala siya sa mga taong espesyal niyang nilikha. Ang difference po natin sa mga animals, ang mga animals parang automatic sila. Alam nilang paano magpuri sa Diyos sa kanilang mga ginagawang sounds, kahit ang mga ibon, kahit ang mga hangin. Dahil sila they are created to give glory to God. At maging ang tao din naman. Kaya lang ang tao po, kakaiba. Tayo po ay nilikha ng Diyos, kaya nga, in His image, dahil meron tayong kapasidad na wala yung mga animals, na wala yung mga puno at iba pang nilikha. Yung pong kakayanang magpasyag para sa ating sarili. Yung pong kakayanang pumili ng gagawin na masama o mabuti. Kaya yun po ang kakaiba natin. Kaya naman, ang tao po, ang nilikha ng Diyos na nilikhang tinatawag ding moral beings, kagaya din ng mga angels na spiritual beings, although ibang category sila, pero sa tao, tayo po ang potensyal na magkasala o magkamali. Hindi po ang mga animals. Meron na po ba kayong animal na ginawaran ng hustisya ng sabi, makukulong ka ng 10 taon dahil kinagat mo itong taong ito? Wala naman Dahil alam natin na wala silang ganoong kakayanang mag-isip o magpasya. Kundi nakadepende yon sa kanilang mga amo. Ang ikukulong yung amo, na pinabayaan, ay mabangis na pala yung kanyang aso, hindi pa ikinulong, ay nakakagat, di siya ikukulong. Hindi po yung aso. Yung aso, maaari papatayin na lang. So, ganun po yung pananagutan na meron tayo bilang tao na nilikha sa wangis ng Diyos. Dahil tayo ay merong expectation ng Diyos sa atin na tayo ay kikilos ng ayon sa nararapat. Nandiyan dyan po ang option. Pwede tayong sumunod sa Diyos, pwedeng hindi. Dahil yun po ang genuine natin na freedom. Pero ang nais ng Diyos, piliin natin ang tama.
yung kanyang sinasabing tama. Yun po, doon tayo mananagot pagka hindi natin ginawa yung tama. At yun po, pinapahainaan ng Diyos. Yan po ang ginagawa ngayon ng mga tao. Isa po sa mga ginagawa ng tao ngayon, na pag-suppress ng katotohanan. Sabihin kahit alam ng tao na meron talagang lumikha, may divine being. May mga tao po na pinili nila na isuppress yung katotohanan mo. Paano? Sa example po. Yung pagpapasok po ng mga theories of evolution sa science. Diba? Na yun po ay nagpapahayag na sinasabi ng tao na ang tao ay, ang lahat ay hindi nilikha ng Diyos, kundi ito ay nag-evolve mula sa kawalan. At dumami ng dumami. Ganun po. Yun po ay isang suppression ng katotohanan. Dahil ang katotohanan, sinasabi po ng Biblia, nilikha ng Diyos for 6 days ang lahat. At mula doon, dumami ng dumami ang mga tao at mga living things. Isa po yun, sa pagsawatak ng katotohanan. Bagamat yung mga tao yun na nagsagawa noong mga katuruang yun, nagaling sa tao, alam nila na hindi totoo yun. Alam niyo po ba yun? Kundi ang talagang agenda nila is alisin ang kaisipan na may Diyos. Alisin ang senaryo na may lumikha. Kundi ang tao sa tao sila. Yun po yung tinatawag din na humanism. Sa philosophy, Yung ang tinataas ng tao ay ang kanyang sarili. Na siya lang ang makapangyarihan sa mundo at siya ang bahalang magpasya para sa kanyang sarili kung anong gusto niya. Siya ang mag-define kung anong tama at mali. Ganyan po ang humanistic philosophy. Na ang tao ang tinataas. Ang tao ang sentro ng lahat. At yun po ang mismong essence ng kasalanan. Dahil ito po ay pagiging independent sa Diyos. So, ayaw ng tao na magpasakop sa Diyos. So, isa po yan. At marami pong mga katotohanan pa patungkol sa mundong ito ang naggawa ng ibang mga impormasyon ng tao para itago ang katotohanan na may Diyos sa lumikha. At marami po ngayon lumalabas na. Kahit nung tayo mga bata pa, akala natin yun ang totoo, nakalikasan ng mundo o nature of the world, pero sa Biblia hindi gano'n ang sinasabi. And then mapapatunayan natin, marami po nag-expose niyan na maling-mali pala. At one day, isang panahon po ako ay magbibigay ng isang exposition din patungkol sa sinasabi ko yan. Pero napakarami pong kasinungalingan sa mundong ito. Yun po ang point. Na puro kasinungalingan para ilayo ang tao sa Diyos at alisin ang pananagutan sa harapan ng Diyos. So kailangan ng mga hintil. Lahat po tayo nagsimulang hintil lahat sa totoo lang. Lahat ng tao. Bago pa nagkaroon ng mga Hudyo, lahat ng tao ay makasarili. Ganun din sabi sa verse 21, because although they knew God, so pinatutuhanan po ng Biblia, alam ng Diyos, alam ng tao na may Diyos. They did not glorify Him as God nor were thankful, but became futile in their thoughts, and their foolish hearts were darkened. Professing to be wise, they became fools. Yung po mga nagsusulong na mga evolution theory ni Charles Darwin, kahit po si Charles Darwin, meron po isang record na bago siya namatay, ay nire-recant niya yung kanyang mga tinuro. Meron pong isang ganong record. Kaya nga yung mga nagmamatalino, nagmamarunong sa mundo at itinuturo yung laban sa salita ng Diyos, ang lumalabas sila po ay mga mangmang sa harapan ng Diyos. And change the glory of incorruptible God into an image made like corruptible man and birds and four-footed animals and creeping things. Yan po. Napakarami po niyan sa mundo. Nasa halip na sambahin ang Diyos na hindi nakikita at sa pamamagitan lang ng pananampalataya, ang tao po ay mas gustong sumamba sa nakikita. Diba? Kaya gumawa siya ng mga images, ng mga ribulto, ng mga animals man o ng mga tao, half man, half animal, kahit ng mga puno, kahit yung mga buwan, araw, ginawang mga images para sambahin. At yan po ang number 1 na kasalanan ng napakaraming tao sa mundo. Ever since, nung magkasala ang tao. Ang nangyari doon,
yung kaluwalhatian ng Diyos, ibinaba nila. Ibinaba nila sa mga kapwa nilikha lamang. Ay samantalang ang Diyos ang lumikha. Hindi mo siya pwedeng ikumpara sa nilikha. Kaya napakalaking kasalanan po niyan. Idolatry. And then, yun. So, change the glory. Ano nga po? They became fools. Therefore, sabi po doon, God also gave them up. Take note yung po salitang gave them up. To uncleanness in the lust of their hearts, to dishonor their bodies among themselves. May dumadating po sa point na kapag kita na ng Diyos, na parang wala nang turning back itong tao ito sa kanyang iniisip, sa kanyang ipinapasya, na ayaw niya magpasakop sa Diyos. Ang gagawin ng Diyos, sayain na. Parang ganun, gave them up, di ba? Give up na. Ang ibig pong sabihin noon, hahayaan na ng Diyos ang tao na maranasan yung mga bunga ng kasalanan niya. Yun. Judgment na ang kasunod noon. Kaya po nagkaroon noon ng flood ni Noah na lahat halos ng tao sa mundo ay nangamatay. 8 lamang ang natira. Ganun din, pagka sinabi pong gave them up, binigay na ng Diyos sa kanilang sariling mga desires. Yun talagang, sige, hayaan na silang, yun ang mag-overcome sa kanila. Ang ibig kong din sabihin noon ay, parang mawawala yung mga biyaya ng Diyos sa kanya. Wala nang magpapaalala ng mali. Kasi ayaw makinig eh. Ayaw magpaturo. Kahit na pinapaalalahanan ng kapwa-tao na mali yung ginagawa mo. Pero matigas ang ulo, di ba? Sabi natin, sige, hayaan na kung anong maranasan niya. Parang halimbawa, yung isa nagsisimula pa lang malulong sa droga, yung nakikitikim pa lang binalaan na ng mga kaibigan o may kamag-anak na huwag mong ituloyan at ikaw ay baka mapasama. Pero hindi pinakinggan. Hanggang sa, wala na siyang, sabihin niya, hindi, kaya to ka. Kaya kong balansihin ito. Makokontrol ko to. Pero eventually, hindi. Siya ang nakontrol. Diba? Yun, sabihin, nawala na. Nawala na siya ng kontrol, naalipin na siya. At yun po ang nangyayari sa mga tao who exchange the truth of God for a lie and worship and serve the creature rather than the Creator. He is blessed forever. Dahil ang sarili nila, ang kanilang sinasamba. For this reason, God gave them up. Yun. Hinayaan na sila ng Diyos to vile passions. For even their women, ito, napakahalaga po nito. Women exchange the natural use for what is against nature. Likewise, also the men, leaving the natural use of the woman, burned in their lust for one another, men with men committing what is shameful, and receiving in themselves the penalty of their error. Marahil, nyo na, Ito po yung ibig sabihin, yung homosexuality, homosexual lifestyle ng mga tao na kahit noon pa nga, ay nagkaroon na dahil bunga rin ng kasalanan at patuloy na pagpili ng tao na sila po, babae at babae, lalaki at lalaki, sila ang nagkakaroon ng mga ugnayang sexual na hindi po yun ang disenyo ng Diyos, kundi karumal-dumal sa harapan ng Diyos. Take note of that. Ngayon po sa ating panahon, kung ano-ano ang panangatwiran na sinasabi ng mga taong gano'n ang lifestyle, na parang pinangangatwiran nila, ay ako kasi sinilang na ako ganito. Hindi po. Isa po kasi nungaling ngayon. Wala pong isinilang na gano'n na. Iyan po ay dumating ang panahon na pinili ng person na magkaganon. Dahil either nahawa siya o parang nakikita niyang mas nagiging popular na, kaya yun na lang lifestyle kong gagawin. O kaya, meron pong pangyayari sa buhay niya. Isang traumatic experience na kaya sa kanyang disappointment, sabi niya, magpapaganito na nga lang ako. Magpapakabakla na nga lang ako. Magpapakatumboy na nga lang ako kasi ginawa na ako ng masama. Pinili pa rin niya na gano'n ang gawin niya. Bakit ko po nasasabi yan? Marami na po ako nakausap na ganyan. Na minsan, dalawang kabataan po ito. Parehong babae sila pero tomboy ang dating. Nung kami medyo magkakalapit na, nakakapag-open na sila sa amin. Tanong ko, teka, bakit nga ba dumating sa buto ng buhay niyo na pinili niyo yan? O naging ganyan kayo? Sabi nila, Kuya pa ang tawag sa akin. Kasi
Minsan ho, kami pinagtangkaan kami halayin ng aming kamag-anak. Parang ginawa daw nila to protect themselves para daw hindi na sila gawa ng gano'n. Hindi pa rin naman, hindi nila mapoprotektasyon ng sarili nila. Ang mahal lang dapat sana kanilang isiwalat yun. Ipagbigay alam sa may kapangyarihan para masugpo. Yung gumawa noon. But the point is this, pinipili po natin ng tao yung kanyang gagawin sa kanyang buhay. Hindi po ito born that way. Of course, may mga parang, dahil po sa mga genes, parang soft-spoken, ganyan. O kaya parang barako, pero babae. Pero hindi po yun. Hindi po yan ang dahilan. Kundi pagpili pa rin po yan. Kaya naman po, be careful din po kung paano tayo pag-approach sa mga gano'n na para bang sinasangayan natin, sige, kung anong gusto mo, sama ako, suportahan kita. Pero alam mo namang hindi yun ang kalooban ng Diyos. Diba? Kundi sabihin mo, pinapanalangin kita sana, makakilala ka sa Diyos, at makita mo kung ano ang buhay na karapat-dapat para sa ating Panginoon. Yan po ang salita ng Diyos. Kailangan po nating ipanalangin yung ating mga mahal sa buhay. Maaaring nasa sa ganoong kalagayan. Dahil nasa kasalanan po sila. Nasa pagpili sila. Nasa rebellion sila sa Diyos, sa disenyo ng Diyos. Dahil ang nagdidikta po naman sa pagiging babae o pagiging lalaki, yung ating biology. Kung ano ka ng isilang ng bata ka. Ano ang meron ka. Diba? Wala pong iba. At yun po ang dapat tanggapin ng bawat tao na sila sa harapan ng Diyos. Dahil kung hindi, sabi po doon, and receiving in themselves the penalty of their error. Yun. Alam niyo po ba sa statistics, marami po ang mga namamatay na mga homosexual sa kanilang batang edad pa. Bakit? Lalo na po yung mga practicing homosexuals. Kasi nga, kung nakaka-contract sila ng kung ano-anong sakit. Diba? Yun, dahil hindi po yun ang disenyo ng Diyos. Talagang lalabas po ang mga sakit sa mga ganong bagay. At hanggang sa sila'y mamatay. Isa po yan sa nasa reality ng statistics. And one day, lahat po tayo haharap sa Diyos. Kung hindi natin tinanggap yung role o yung disenyo sa atin ng Diyos, yun yung ating pananagutan. Sa ating Panginoon. Hindi po tayo, sa araw po ng paghukom, hindi po sa ating terms tayo huhukuman ng Diyos o sa ating standard o sa ating pagkaalam. Kundi sa terms ng Diyos. Kung ano ang kanyang standard, doon niya tayo huhukuman. Kung hindi tayo umayon sa kanya, of course, sa kaparusahan ang puntahan natin. Patuloy po tayo, and even as they did not retain, did not like, take note of that, hindi nila gusto. Yun po ay sariling pagpili. Ayaw nila. They did not like to retain God in their knowledge. God gave them over. Yung, hinayaan na sila ng Diyos. Yan po ang tawag yan ay judicial hardening. Pinagmatigas na ng Diyos. Hindi ibig sabihin, minadik ng Diyos, tumigas ang puso. Hindi po, kundi hinayaan na ng Diyos. Inalis niya yung kanyang mga graces. Na yung parang wala nang patuloy na magpapaalala, bahala na siya. Wala nang mag-share ng gospel sa kanya. Kasi yun po ang biyaya ng Diyos. Yung pag kami nagpapahayag ng salita ng Diyos sa kanya. And gave them over to a debased mind to do those things which are not fitting. Yun. Kaya talagang lalo nang nawala sa katinuan. Yung tinatawag. Parang naalipin na siya ng mga pleasures. Being filled with all unrighteousness, sexual immorality, wickedness, covetousness, maliciousness, full of envy, murder, strife, deceit, evil-mindedness. They are whispers. Di po ba? Yun po yung katangian ng ating panahon ngayon. Kaya ang daming krimen nagaganap. Backbiters, haters of God, violent, proud, boasters, investors of evil things, disobedient to parents. Siguro na makaka-relate tayo po sa nangyari sa mga sabongeros. Di ba? Kung tunay, yung sinasabi ng whistleblower, gaano katindi yung mga pagpatay na ginawa? Na pinahirapan muna bago patayin at itatapon sa dagat mo kung saan man. Yan po ay pagpapakita na sinasabi dito kung gaano na
pinili ng tao na magpakasama. Undiscerning, untrustworthy, unloving, unforgiving, unmerciful. Yun, kasama po din disobedient to parents. Yun po. Who, knowing the righteous judgment of God, alam nila ang karapat-dapat lang sa parusa ng Diyos, yung mga bagay na gano'n. That those who practice such things are deserving death, not only do the same, but also approve of those who practice them. Kahit alam nilang masama at kailangan mapaparusahan. Sige, pinopromote pa nila, gawin nyo yan. Kaya mas lalo silang bumibigat ang kaparusahan sa harapan ng Diyos. Yan po ang kalagayan nating lahat. Of course, sa iba't ibang level, yung ating expression ng hindi maganda, hindi ng kasamaan. Kaya naman po ang sabi ngayon ni Pablo sa chapter 2, therefore you are inexcusable. Wala kayong maidadahilan o tao. Whoever you are who judge, for in whatever you judge another, you condemn yourself, for you who judge practice the same things. Malimit po tayo, humatol sa kapwa, di ba? Humusga. Para masama ginagawa nila. Pero baka tayo rin, meron tayong ginagawa rin na hindi ayon sa Diyos. Kaya hindi po tayo karapat-dapat humusga. Ang Diyos lamang po ang makahusga. Ang salita niya. But we know that the judgment of God, nga po, inexcusable. Wala tayong excuse. Wala tayong may kakatwiran po. But we know that the judgment of God is according to truth against those who practice such things. Tama po ang paghusga ng Diyos. Dahil nakabatay ito sa katotohanan na kanyang ipinakita na sa mga tao. Tapos, and do you think this, O man, you who judge those practicing those such things and doing the same, yun, bawa, hinusgahan natin isang tao. Ikaw naman lagi ka nagmumura. Parang ganyan. Pero, kung tayo dito nakakapagmura din tayo. Diba? That you will escape the judgment of God. Hindi po natin matatakasan ang paghatol din ng Diyos. Kung tayo rin naman ay gumagawa rin ng dalawang mga bagay, Kaya nga sabi ng Panginoon Jesus, bago mo alisin ang puwing sa mata na yung kapwa, tanggalin mo muna yung tahilan. Ay mas malaki po yung tahilan, parang troso yung lag sa iyong mata. Ang point po ay unahin po natin ang ating sarili. Na alisin natin yung mga pagkakamali sa ating buhay bago tayo magsabi sa iba. Tama? Yun po ang marapat. Pero karaniwan po kasi tayo mas nakikita natin yung pagkakamali ng kapwa natin. Hindi natin nakikita yun sa atin. Kaya kailangan po natin na salita ng Diyos. Mas gusto nating manisi sa ating kapwa kaysa sa tingnan yung ating naging bahagi na pagkakamali kaya mayroong alitan, kaya may conflict. Yun po ang marapat. Dapat sarili natin ang ating pong sinisisi para tayo po ay makapagbago. Hindi ang ibang tao. Bahala sila sa kanilang sarili. Pero pagka tayo po ay nakita natin mali, tayo po ay humingi ng tawad sa Diyos. Magpalinis tayo sa Diyos. Gawin po natin yung mga bagay na magre-restitute para tayo ay ma-redeem yung sarili natin sa ating pagkakamali. Humingi tayo ng tawad sa Diyos. Humingi tayo ng tawad sa ating kapwa, sa ating pinagkamalian. Yun po ang tama. At hindi, kaya naman akong nagsalita ng masama dahil siniguan mo ako O pinagsalitaan mo rin ako masama. Kanya-kanya po tayo ng pananagutan. Bahala siya sa kanyang ginawa. Ikaw, bahala ka sa iyong ginawa. Or do you despise the riches of His goodness, forbearance, and long-suffering, not knowing that the goodness of God leads you to repentance? Ito po ang kailangan makita natin. Kaya patuloy tayo nabubuhay sa bawat umaga, binibigyan pa rin tayo ng Diyos ng pagkakataon na makapagsisi, makapagbago. Dahil yung goodness po ng Diyos, yung kabutihan niya, panibagong pagkakataon, dapat naglilid sa atin sa pagsisisi. Na kahit na marami na tayo nagawang mali, binibigyan pa rin tayo ng pagkakataon ng Diyos na mabuhay. Di mo ba? Kung paparusahan agad tayo ng Diyos sa lahat nating ginagawa, baka wala na natira sa atin. Pero meron pong grace ang Diyos. But in accordance with your hardness and your impenitent heart, ito, doon po sa mga hindi nagsisisi, hindi mga nagmamatigas,
You are treasuring up for yourself wrath in the day of wrath and revelation of the righteous judgment of God. Padagdag ng padagdag yung bigat ng parusa ng Diyos sa mga hindi nagsisisi. Paano ba yun? Marahil naisip ko, dahil ang pagpaparusa po ng Diyos ultimately sa impyerno eh. Baka, ito'y theory ko lang, baka doon dadali sa mas mainit na lugar. At lugar na lalong wala siyang kasama. Yung pag doon na yung kalungkutan niya. Yun po ang isang katangian ng impyerno. Parang wala kang makikitang kasama doon. Ikaw lang mag-isa. At bukod sa napakahirap ng iyong kalagayan. Matatanda niyo po ba yung kwento ni Lazaro at ng mayaman? Si Lazaro kasama niya si Abraham may kasama siya. List, At nasa sa glory siya. Yung mayaman, mag-isa lang siya. Ang pinakamahirap daw po ay yung malungkot ka. Okay, siguro kung nahirapan ka pero may mga kasama ka. Parang nakikishare. Pero yung ikaw lang at ikaw lang talaga. Solong-solong ka. Parang alone, abandon. Yan po ang pinakamahirap na kalagayan sa impyerno. Kung dito nga sa lupa, ang hirap na, di ba? Ay lalo pa doon sa dahon ng paghihirap. Yun po ay theory ko lang na baka ay ganon. Yun ang ibig sabihin, lalong bigat ng kaparusahan. But in accordance with your hardness, okay? Who will render to each one according to his deeds. Yun po, ayon sa ating mga ginawa. Mabuti man o masama, ang Diyos po ang magtitimbang niyan. At lahat po tayo siyempre, alam natin nakagawa na tayo ng kasalanan. Yan po ang magiging batayan ng paghatol ng Diyos sa pagdating ng panahon sa lahat ng tao. Ngayon, sabi diyan, eternal life to those who by patient continuance in doing good seek for glory, honor, and immortality. Yan, eternal life ang makakamit ng mga nagpapasakop sa Diyos. Mga nagtsatsaga sa pagsunod sa Diyos at sa kabutihan. But to those who are self-seeking, ito na, self-seeking, makasarili. Yan po ang primary essence ng pagiging makasalanan, yung self-seeking, makasarili. Ayaw sa Diyos. Ayaw magpasakop sa Diyos. And do not obey the truth, but obey unrighteousness, indignation, and wrath. Yun daw po ang makakamtan. Sa halip na buhay na walang hanggan, paghiganti at buot ang makakamtan. Tribulation and anguish on every soul of man who does evil, of the Jew first and also of the Greek. Kaya lagi po una sa mga Hudyo, tapos sa mga Griego. Yung mga Griego po yan, parang makakatawad din po yan sa mga Hintil. Kaya pumapasok po dyan ng Jew, dahil ang mga Hudyo po, sila po yung binigyan ng revelation ng Diyos, kaya mas mabigat lalo ang kanilang pananagutan kung sila po ang sumusuway. But glory, honor, and peace to everyone who works what is good, to the Jew first and also to the Greek. For there is no partiality with God. Ibig sabihin, walang favoritism ng Diyos. Depende sa tugon ng tao. Hindi po siya nagpe-favor sa ibang tao lang, Na sige, nagkasalaman kayo, sige. Dahil kayo ay aking pinili, hindi ko na kayo parurusahan. Hindi po ganun. Lahat po ng tao ay parurusahan ng Diyos kapag ka gumagawa ng masama. Ang pagpili po ng Diyos sa mga Israelites, para mas sila maging example. Kaya mas mabigat nga po yung kanilang parusa kapag sila ang gumawa ng masama sa harapan ng Diyos. Dahil supposedly, sila dapat ang magbibigay ng example sa mga bansa. Then lastly, under po niya, medyo mahaba po talaga yung tungkol sa mga Hintil. For as many as have sinned without law, yun po ang ibig sabihin noon, have sinned without law, yan po yung mga Hintil, na wala pa yung 10 utos ni Moses. Di ba? Will also perish without law. And as many have sinned in the law, will be judged by the law. Okay, ang sinasabi po doon, yung mga walang kautusan o hindi pa nabigyan ng kautusan ng revelation, siyempre, hindi gagamitin yung kautusan na yon na nakasulat sa paghatol sa kanila. Pero yung may mga kautusan, sila ay hahatulan ayon sa kautusan. Pero alam niyo po ba, kahit po ang mga Gentiles, sabi po sa verse 13, for not the hearers of the law are just in the sight of God, but the doers of the law will be justified. For when the Gentiles who do not have the law, by nature do the things in the law, these also not having the law are a law to themselves. Ano pong ibig sabihin noon? Tayo pong lahat,
Kung ang mga Israelites man, in time, nagkaroon sila ng kautusan ni Moises, at yung iba pang mga kautusan ng Diyos, di sila ay mas malaking pananagutan kasi may written code na sila eh. Yung lahat pa ng tao na wala, kahit wala pang written code, meron po tayo sa ating kalooban na nagsasabing ng tama at mali. Ano po yun? Yung pong ating konsensya. At lahat po ng tao ay merong konsensya. Kahit po hindi pa dumadating ang mga Israelita. Yun po ay umuugnay din sa mga kautusan ng Diyos. Na masama ang pumatay ng kapwa. Di ba? Kaya kung mamapatay sila, kasi yun ay pinili nila. Yung mga unang mga tao, kahit nga si Cain, pinatay si Abel. Pero masama yun sa harapan ng Diyos. At alam niya yun, dahil nawala na ng kapayapaan siya. O kaya yung pagnanakaw ay masama. Yung alam mo, hindi talaga sa iyo ay kinuha mo nung walang paalam. So kahit walang batas na written, alam mo, nagkakaroon ka ng something na hindi kapayapaan sa kalooban. Parang kami ng bata. Sa aming kapitbahay, maliit pa kami, mga elementary. Lagi kami namamalibang ng Indian Nengo. Nila. Dito kami pag bumababa. Pero nung marinig namin bumababa yung ari, tabuhan na kami. Bakit? Takot kami. Kasi alam namin mali yung aming ginagawa. Meron po sa kalooban natin na konsyensya tayo. Yun po yung law to themselves. Yun po ang ating law. Nag-guidance, bigay din ng Diyos na liwanag sa atin. Ang law of conscience. Then, sabi po doon, who show the work of the law written in their hearts. Nakasulat sa puso, hindi man sa papel. Yung kay Moses, sa papel nakasulat o sa bato di ba? Yung mga tapyas ng bato. Their conscience also bearing witness, and between themselves, their thoughts accusing or else excusing them. Yung po ginagawa ng konsyensya. Kapag masama o mali ang ginagawa, ina-accuse ka nito. Wala yung parang nababagabag ka. Di ba? Wala kang kapayapaan. Yung po ang konsensya. O kaya ini-excuse ka. Pagka alam mo namang tama lang ginawa mo, so hindi ka binabagabag. You're excused. At yan po ay sa lahat ng tao, kahit po sa mga bata na nagkakaroon na ng muwang. Iba-iba lang siguro sa edad na nagkaroon na siya ng sense of right and wrong. Pero meron. In the day when God will judge the secret of man by Jesus Christ according to my gospel. Kaya hindi po nalilingid sa Diyos ang lahat nating ginagawa. Lahat ng tao. Kung dito sa ating mga cellphone mo ba, ang dami memory niya na nire-record na, ang dami-dami na sa mga computer pa. Wala hong katulad ang recording system ng Diyos. Lahat, pamula ng unang tao sa mundo kay Adan hanggang sa huling magiging tao, meron pong record ang Diyos ng buhay. Ng ginawa niya, mabuti man o masama. At isa nga po, ito theory ko lang din, kasi sabi dun hahatulan tayo sa mga ginawa natin. Tapos, paano makikita ng mga tao na katarungan ng Diyos para sa isang tao? Di dapat nakikita rin dapat ng lahat ng tao kung ano ang hinatulan ng Diyos. Kaya parang baka iniisip ko, baka parang totoo na, baka parang may sinihan doon sa kalawakan. Tapos halimbawa, ako na ang nahatulan, ipapakita lahat ng ginawa. Pamula nung kayo magkamuha, mabuti man o masama, yung mga kapalpakan ginawa ko, kasi kung ngalingan. At iba pa, mga ginagawa ng mga tao, at doon po tayo judge ng Diyos. Ngayon, ang atin nalang pag-aasa bilang mananampalataya, dahil one time, doon sa buhay na yun, makikita, tinanggap natin si Jesus. Kahit na tayo po ay deserving sa parusa ng Diyos dahil puro kasalanan, marahil yung makikita sa ating buhay. Pero dahil kay Kristo, dahil siya umako sa ating kasalanan, sa lahat ng ating kasalanan sa krus ng Kalbaryo, at pinagtiwalaan natin siya one time sa ating buhay, binura ng Diyos yung parusa sa mga kasalanan ng dugo ng Jesus. Amen mo ba? Yun po ang ating tangi lang pag-asa. Dahil sabi nga po sa Revelation, binuksan ng mga aklat. Marami. At yun nga po, yun ang mga record natin. Maraming aklat yun. Bawat isa sa atin may record. Pero binuksan pa ang isang aklat. Ang aklat ng buhay. So may isang separate na aklat. Yung pong Book of Life.
Na doon po marahil napasulat yung pangalan ng mga tumanggap kay Jesus, nakakilala. Mga na-born again, sinilang na muli. Nadudoon. Kaya kahit dito sa aklat natin, ng record natin, tayo ipapuntang impyerno, pero dahil nakasulat ang ating pangalan sa aklat ng buhay, cancelled na yun. Papunta na tayo sa piling ng Diyos. Amen ko ba? Yan po ang katotohanan ng salita ng Diyos. Kahit sa napakarama nating kapalpakan o kamalian ginawa sa buhay, pero kung nasa sa buhay mo na si Kristo, save ka na sa impyerno forever. At yan din po ang dahilan kaya tayo ay nagpapasalamat sa ating Panginoon. Yan din naman ang dahilan kaya gusto nating ibahagi sa mga tao ang mabuting balita dahil napakarami pa pong tao na papunta sa impyerno. Pagka namatay, biglang lumindol ng malakas dito sa Pilipinas, nangamatay tayong lahat. Paano na lang yung ating mga kamag-anak, mga mahal sa buhay na alam natin hindi pa ligtas? Di ba? Wala pa sa buhay nila si Kristo. Mararanasan po nila ang walang hanggang kaparusahan ng Diyos sa kasalanan. At haharap tayo lahat sa hukuman ni Kristo upang magbigay sulit sa Kanya ng ating buhay. Ginawa natin sa mundo nung tayo buhay pa, mabuti man o masama. Kaya ito po lagi ko paalala sa akin sarili. Pagka ako parang may mga tukso, parang gusto kong gumawa ng kaunting mali, no? Gusto mo ba bang makita pa yan? Mapadagdag pa sa makikita doon sa buhay. Ngayon, naku, yung pala si Pastor Jesse Paligid kagaya. Naku, o bawat sino man sa atin, ayun po ay tirit ko lang, na makikita ng lahat ng tao yung ating buhay. At wala na pong time doon. Eternal na yun. Kaya wala ho tayong time, hindi tayo maiinip doon. Kaya maraming sabi at papahiri nila ang luha sa kanilang mga mata. Kasi pagka napanood natin, magluluhaan tayo. Sana hindi ko na lang ginawa yun. Sana. Pero sabihin, pasok ka na sa langit kasi naligtas ka naman. Yan po ang mga katotohanan ng ating buhay. So, work of the Lord is sa buhay. At yun nga po yung konsensya, God will judge the secret of man by Jesus Christ. Kahit kung hindi alam ng tao na maginawa natin ay mabubulkan sa araw ng paghuhukom ng Diyos. Di ba? Parang kalulos-lulos na araw yun para sa lahat ng tao. Pero doon po may papakita ang katarungan ng Diyos. At ang kanyang kabanalan. At ang kanyang pag-ibig para sa kanyang mga iligtas. At katarungan naman para sa mga nag-reject pa rin sa Diyos to the end of their life, dapat silang ihulog sa impyerno at sa walang hanggang kaparusahan. Kaya habang nabubuhay pa po ang kapwa natin, tao, sikapin po natin na sila ay bahaginan ng salita ng Diyos. Bigyan ng warning. Dahil napaka-ikli lang po ng buhay ng tao. Hindi nga natin alam kung bukas buhay pa tayo, di ba? Bigla na lamang po dumarating ang mga aksidente. Bigla na lang na inaataka sa puso. Bigla na lamang nababangga. At kung ano-ano pa. Kaya yung pong urgency ng buhay. Yan. So yun po, kailangan po ng mga hentil. Sabihin ng mga walang kautusan, kailangan ng kaligtasan. Kailangan din ng mga Hudyo. Pero pareho lang din. Dahil lahat ay nagkasala. Indeed, sabi niya, you are called the Jew and rest on the law and make your boast in God. Ito ang kausap naman ni Pablo dito, yung mga native Jew na nasa Roma. Parang mataas ang tingin nila sa kanilang sarili. Kasi bukod sa native Jew sila, ay Roman citizen pa. Ay nung panahon yun, ay Roma ang pinakakasakop na imperyo. Napakalaking privilege, no? Kumbaga ngayon, parang isa kang US citizen o kaya sa isang first world country na marami kang privileges o karapatan. No? Kinakausap niya mga Hudyo, sabi, who rests on the law, yung parang umaasa ka sa kautusan dahil ikaw ang binigyan ng kautusan. And make your boast in God and know His will and approve the things that are excellent, being instructed out of the law, and are confident that you yourself are a guide to the blind, a light to those who are in darkness, an instructor of the foolish, a teacher of babes, having the form of knowledge and truth in the law. Kumbaga parang superior ang posisyon ng mga Israelite sa mga Hudyo dahil sila ang pinili ng Diyos na bayan para maging ikangay halimbawa sa mga bansa. So para mayroong ganoong sense of pride. No? Pero sabi ni Pablo sa sunod,
You therefore, who teach another, do you not teach yourself? You who preach that a man should not steal, do you steal? You say, do not commit adultery, do you commit adultery? You who abhor idols, do you rob temples? You who made your boast in the law, do you dishonor God through breaking the law? For the name of God is blasphemed among the Gentiles because of you, as it is written. Yan ang sinasabi naman po ni Pablo, kayo nga, mga Hudyo, o tayo. Kasama po si Pablo sa mga Hudyo, na nagtuturo, tinuturuan mo ba naman ang sarili mo? Na huwag magnakaw. Ikaw ba yung nagnakaw? Kaya, ibinabalik po, ibig sabihin mas mataas ang pananagutan ng mas maraming alam. Di po ba? The more you are knowledgeable, the greater the responsibility. The greater the power, the greater the responsibility. Diba? Sabi ni Spider-Man. Tunay po yun, Kasi sabi nga ng Panginoon Jesus, ang pinagkalooban ng kakaunti ay mananagot sa kakaunti. Pero ang pinagkalooban ng marami ay mananagot sa marami. Kaya according po sa ating kaalaman, sa ating mga kakayanan, diyan po tayo din, nahahitulan ng Diyos na expectation niya sa atin. Kung tayo ba'y alam natin may kakayanan tayo pero hindi natin ginagamit, lalo na sa paglilingkod, mananagot din tayo sa Diyos. Pinagkalooban tayo ng kakayanan na sumuporta sa mga gawain ng Panginoon pero ayaw natin, mananagot din tayo sa Panginoon. Ganun din. Kaya nga, ang mga Israelita, dahil mas malaki ang ipinagkaloob sa kanila ng Diyos, mas privileged sila, mas mabigat ang kanilang pananagutan. At kung sila'y magkamali, yun. Sila mismo ay mabigat ang magiging pananagutan. Kaya sabi ito sa verse 24, for the name of God is blasphemed among the Gentiles because of you. Sa lumang tipan pa po yan, mga Israelita mismo ay sumasamba sa Diyos, ha? Samantala sila tinawag ng Diyos para sumamba sa Kanya. Kaya lalo silang, kaya ang Diyos ay parang nabablaspheme ang pangalan. Dahil ganyan ka naman, ang mga tagasunod mo ni Yahweh, mga hindi naman sumusunod talaga. Kung idadalhin po natin sa ating panahon, parang ganito yan. Tayo naman, di naman Kristiyano. Nakarinig ba tayo ng, kung ganyan din lang ang mga born again, huwag na. Diba? Parang dahil sa nakikita sa ating buhay na tayo kung makipag-ahoy ay mas matapang pa. O kaya ay kung ano-ano sinasalita din sa panahon ng problema ay parang walang pinagkaiba sa mga hindi Kristiyano. Ganun din. Yung ba ang Kristiyano? Wala, hindi na lang ako sasama sa iyo. Nagumagawa din ng kabulastugan. So ganun po. May pananagutan po tayo. Mas mabigat ang pananagutan natin, lalo na po tayo mga Kristiyano, sa ating buhay, sa harapan ng Diyos. Okay. At ito po pinagkumpara, sabi po, for circumcision is indeed profitable if you keep the law. So, talking about sa mga Israelites, sila kasi yung may kultura ng circumcision. Diba? Sa mga kalalakihan. Dahil ay sign ng kanilang covenant sa Diyos. Pero sabi niya, okay yun kung kayo ay tumutupad sa kautusan. But if you are a breaker of the law, your circumcision has become uncircumcision. Parang nababaliwala yung pagiging Jew nila kung sila ay mapagsuway din sa utos ng Diyos. Therefore, if an uncircumcised man keeps the righteous requirements of the law, will not his uncircumcision be counted as circumcision? Ito naman, baliktad yung walang law, yung hindi Israelite, pero sila man ay sumusunod sa Diyos, doon sa kanyang ginagawa, ay siya ang parang Hudyo. Siya ang parang tunay na Israelite o pinili ng Diyos. Di mo ba? Ibig sabihin din po mga kapatid, kahit po hindi pa mananampalataya, kaya pong gumawa ng tama. Naniniwala kayo? Iniisip natin, mga Kristiyano lang gagawa ng tama. Hindi po. Kahit po nung hindi tayo Kristiyano pa, nakakagawa na tayong tama, di ba? Minamahal mo ang iyong mga kapamilya, di ba? Sumusuporta ka, nagbubigay ka rin sa pulubi nung hindi ka pa Kristiyano, tama? Dahil tayo po ay moral beings, may kakayanan po tayo na gawin ang tama. Pero not necessarily na makakapagligtas sa atin. Di ba?
Kasi hindi po yun, kundi si Jesus Christ lang. Pero, kaya pong pumili kahit na hindi mananampalataya ng tama o mali. At may mga punto na kapag lagi niyang pinipili yung mali, yun nga, naalipin na siya noon hanggang sa hindi na siya makapili ng tama. So, ang ating pong pagkakasala is not by nature na talagang gagawa tayo ng kasalanan. Kundi pinipili po natin. Pinipili yun kahit na hindi mananampalataya. Kundi kapag, ang nangyayari kasi, kapag isang di mananampalataya, tayo hindi pa mananampalataya, pagka lagi natin pinipili ang kasalanan, lumalakas ang hila sa atin noon. At naalipin na tayo, parang na-addict. Ika nga. In progression po ang pagkakasala. Hindi po ito parang mula sa kabata, bigla ka nalang papatay ng tao. Hindi po nagsisimula po yun sa iba't ibang mga pagkahulog sa kasalanan. Dahil alam po ng tao, meron siyang kautusan ng Diyos sa kanyang puso, yung konsyensya. Dahil may konsyensya po ang bawat tao. Pero niya, may kasabihan tayo na mga taong parang wala ng konsyensya o parang kaliyado ng konsyensya. Kasi nga nahirati siya sa pagpili ng mali, parang nakasanayan niya, hindi na, wala na siya kakayanan, ma-determine na mali yun. Yun na, inakala niyang tama. Pero yun po ay in progression. Dahil sa kahit sa mga pagkukorek, ayaw niya makinig. Kaya yun, hinayaan na siya ng Diyos. And will not the physically uncircumcised, if he fulfills the law, judge you who, even when your written code and circumcision are a transgressor of the law? Yun. Hatulan pa tayo. Kumbaga sa atin, baka hatulan pa tayo na hindi mananampalataya. Kung sila sa isang aspeto ay masunurin pa kaysa sa atin. Sa patungkol sa mga bagay ng Diyos. Halimbawa, sabihin natin na siya, patuloy siya naglilingkod at tapat siya naglilingkod kahit iba ang relihiyon niya. Pero tapat siya. Pero tayo, nasa sa atin ng, parang sinasabi natin tamang pagkakilala sa Diyos pero hindi pa tapat. Hindi maasahan sa mga usapan. Hindi reliable, hindi faithful. Hindi nagsasabi na hindi pala makakarating. Diba? Nasabi ba natin tapat tayo? Hindi responsable sa mga commitment? So, ba't sabihin mas masasabihan pa tayo na hindi mananampalataya? Ako nga, lagi ako nasa simbahan. Kasi yung akala niya tama. Mahalakad pa siya ng panahon, maraming panalangin. Tayo, parang kung kailan na lang, may libreng oras. Hindi talaga pinaglalaanan ng oras. Ang oras sa Panginoon. Kaya nga, hindi po doon sa kung sino ang meron, kundi sino ang gumagawa. Yun po ang mahalaga sa Diyos. Ito po, parang dinefine ni Pablo kung ano talagang essence ng pagiging Hudyo. For he is not a Jew who is one outwardly, nor is circumcision that which is outward in the flesh. Para sinasabi, hindi dahil sa isinilang kang Israelite, ay talagang Hudyo ka sa mata ng Diyos. But he is a Jew who is one inwardly, and circumcision is that of the heart, in the spirit, not in the letter, whose praise is not from men, but from God. Ang punto, ang pinaka-essence ng pagiging Hudyo o kabuluhan ay sumusunod sa utos ng Diyos. Kaya ikaw man ay Israelita o hindi. Yan po ang sinasabi ni Pablo. At yun din po, parang ang tunay na Kristiyano ay hindi lang sa muso. Di ba? Kundi sa puso. Hindi lang yung nagsisimba. Kundi yung talagang ipinapamuhay ang buhay ni Kristo. Pag Simbiano, yun yung mga nagsisimba. Simbiano ang tawag dito. O Kapilyano, sa kapilya. Pero ang Kristiyano, si Kristo nasa buhay. At siya ang patuloy na nakikita sa Diyos. Kaya yun po ang tunay na Hudyo. Ngayon, sinabi pa ni Pablo, what advantage then has the Jew? Or what is the profit of circumcision? Ano nga ngayon ang kahalagan o parang kalamangan ng pagiging Israelita? Siguro, in the first place,
Much in every way. Sabi niya sa verse 2, much in every way. Simply because to them were committed the oracles of God. Pinagkatiwala sa kanila ang mga kautusan. Sa kanila nagpahayag ang Diyos. Personally, self-revelation ng Diyos. Una kay Abraham. And then kay Moses, doon sa sa burning bush. And then sa mga kautusan, yung mga himala na pinakita ng Diyos. Kumbaga, kung ako nga sa isang Israelita, di ba? Parang wala na akong iba pang bagay dapat para makumbinsi pa ako. Tama na, sobra-sobra pa nga. Yung mga bagay para makumbinsi ako na ang Diyos ay tunay at makapangyarihan. Kaya kailangan ko na sumunod sa Kanya buong buhay ko. Parang dapat ganun di ba? Pero hindi. Nagawa pa rin ng mga maraming Israelita na sumuway sa Diyos. Hindi matakot sa Diyos. Parang taken for granted nila yung sila pagkapili sa kanila ng Diyos. Diba? Pagka sinabi taken for granted, parang karapatan ko na ako'y pagpulain. Karapatan ko yan, mga bagay na yan. Mali. Hindi po ganun. Dapat sila magpasalamat sa Diyos dahil sila nga ay binigyan ng pribilehiyo ng piliin ng Diyos. At dapat silang matakot sa Diyos. Maggumalang sa Diyos at maglingkod sa Panginoon. Pero ganun nga po kapag pinipili ng tao na yung kanyang sarili gusto. Makasarili. Kaya from time to time, nagkakasala po sila at pinupuksan ng Diyos ang marami sa kanila. Tayo rin po, kahit po tayo mananampalataya na, nasa atin lalo po yung kakayanang pumili ng tama at mali. Mas maliwanag pa nga ngayon. Kaya pagka pupilili pa rin natin magkamali ay hindi po dahil sa aksidente, kundi in-intention natin na magkasala. Kasi alam na natin na mali yun. Kung hindi po tayo naniniwala o parang ang sinasabi ng Banalang Kasulatan ay lalago tayo sa pananampalataya sa patuloy nating pagtanggap ng salita ng Diyos. At dapat araw-araw, di ba? Sabi pa nga ay araw at gabi, parang pagkain. So kung tayo po ay tuwing araw lang ng linggo, makakapakinig ng salita ng Diyos, magbubuklat ng Biblia, ano mangyayari sa atin sa mga ibang araw? Manghihina po yung ating spiritual na buhay. Kaya nga sabi, ang nakakaalam ng tama pero hindi ginagawa ay nagkakasala. Kasalanan din po yun sa Diyos. Yung alam natin ang tama pero hindi natin ginagawa. Ang tawag po doon ay sin of omission. Yung pong sin of commission, yung mga sinasabing huwag gagawin, pero ginawa natin, para na-commit natin ba? Huwag kang magsisinungaling, huwag kang papatay. Ay ginawa natin. Sin of commission po yan. Pero yung sin of omission, yung itinuturong dapat gawin na hindi natin ginawa. Ba? Igalang mo ang iyong ama at ina. Pagka hindi natin ginala, at omit natin, hindi natin ginawa, kasalanan din. O kaya ay sumamba ka sa araw ng pamamahinga o magpahinga ka sa araw ng pamamahinga. Ganun din, iniuutos yun na gawin. Pero kung hindi natin ginawa, kakasala rin tayo. 6 na araw, pwede tayo magtrabaho, sabi ng Diyos. Pero yung 7 araw o isang araw ay dapat gugulin sa pagsamba sa Diyos. Okay? For what? So, napakalaki po ng ika nga ay kalamangan ng mga Israelita. Privilege sila, pero malaki din ang pananagutan. So, what if some did not believe? Will their unbelief make the faithfulness of God without effect? Certainly not. Indeed, let God be true, but every man a liar, as it is written, that you may be justified in your words and may overcome when you are judged. Kaya nga po doon, kahit na sa mga hindi pagsunod ng mga Hudyo, hindi nanatili pong tapat ang Diyos. Dahil bahagi nila yon, yung kanilang unfaithfulness, yung kanilang hindi pagsunod sa Diyos. Hindi po dahil hindi sila in-empower ng Diyos para maging masunurin, kundi dahil pinili nilang hindi maging masunurin. Tayo din po sa ating pagiging Kristiyano. Bakit hindi tayo lumalago bilang Kristiyano? Kasi hindi natin pinipiling lumago. Gusto natin pa rin yung ating mga makasariling gusto, makasariling hangarin. Ayaw natin magpasakop ng tunay sa sinasabi ng salita ng Diyos. Lagi pong tapat ang Diyos at lagi siyang ready na tumulong
nasa sa atin na lamang po kung itatap natin yung biyayang yun. Kung maliwanag na sa atin. Posible po na ang isang tao ay maligtas pero hindi maglingkod for the rest of his life. Sayang naman ako na wala siyang reward pagdating ng panahon dahil reward lang po ng Diyos, siyempre tapat na paglilingkod. At hindi dahil sa ikaw ay napapunta sa langit. Yun na nga siguro, ang reward na lang ay napapasok pa rin sa langit. Ito? Kaya po maraming sinasabi din ni Apostol Pablo na pagdating ng araw, susunugin yung ating mga ginawa, yung paglilingkod natin. Titingnan kung ito ay tunay. At kung masunog lahat, ibig sabihin hindi ginawa sa katapatan, edi parang agaw-sunog nga lang. Pasok tayo sa langit, pero walang reward ng Diyos. Okay. So, bilisan ko na lang po. But if our unrighteousness demonstrate the righteousness of God, what shall we say? If God is God and just, who inflicts wrath? I speak as a man. Ito kasi po, parang mga pangangatwiran ng tao, parang sinasabi natin, di ba, pagka ako gumawa ng mali, lumilitaw ang pagiging tama ng Diyos o pagiging makatwiran ng Diyos. Parang lalo siya nag-glorify. Mali po, kasi ipinagbawal nga niya yun Kahit po wala, yung mga kasamaan, lagi pong mag-glorify ang Diyos. Dahil sa kanyang kabanalan at kabutihan. Kaya sabi niya, certainly not. Hindi po natin pwedeng sabihin na, para ako ay makaranas ng kahabagan ng Diyos. Kailangan kong magpakasama para ako kahabagan ng Diyos. Mali pong pananaw yun. Una, na tayo nagkasala na sa Diyos. Tapat na po yung mga kasalanan natin para tayo ay pumunta sa impyerno. Pero kung ini-intention po ng mga tao na lalo pang gumawa ng masama o pinipili, yun na. Sabi doon lalo siya tatanggap ng kaparusahan. Their condemnation is just. Okay? Okay? Kaya sabi doon, let us do evil that good may come. Yan po ang pangangatwiran ng ibang tao. Sabi pagka ginawa natin ng kasamaan itong isang lugar, may mabuti naman para sa atin. Di ba yung gano'n? Parang magnanakaw ako, so masama sa kanila, mabuti para sa akin. Parang ganun po yun Di ba? Yung may makikinabang na iba, pero maling paraan. Para din daw po yung style ni Robin Hood. Gusto ni Robin Hood, tulungan yung mga mahirap. Pero sa pamamagitan ng pagnanakaw sa mayayaman. Yung gusto niya tulungan ng mahirap, tama yun. Pero yung paraan niya ng pagnanakaw, mali. Kahit mayayaman ninanakawan niya, mali pa din. Mananagot pa rin siya sa hustisya. Pero marami taong gano'n na tinitingnan na natin. Tama, maganda naman ang intention ko, maganda naman aking layunin. Pero hindi maganda ang paraan. Diba? Parang merong iba naman na mapapahamak sa kanyang kaparaanan. Yun po ay mali sa harapan ng Diyos. At lalong mananagot. What then? Sabi ko dyan, are we better than they? Sabi ni Pablo, tayo ba ay mas mabuti pa kaysa sa mga Hentil? Not at all. For we have previously charged both Jews and Greeks that they are both under sin. Lahat ay nasa ilalim ng kasalanan at ng kaparusahan nito. As it is written, there is none righteous, no, not one. There is none who understand. There is none who seeks after God. Yan po ay kinote mula sa Psalms chapter 14. Na lalo na po patungkol sa mga taong para sa kanila walang Diyos. Hindi naniniwala sa Diyos. Kaya sabi doon, at sinabi ng mangmang, walang Diyos. Yun. Sino nga siya? Mangmang. Wala nga Diyos. Meron pong sabi ng isang atheist yung hindi naniniwala sa Diyos. Bakit ang mga Kristiyano, may holiday sila, mga Christmas. Dapat tayo meron din, mga atheist. May nagsuggest. April 21, gawin nyo, holiday. Kasi April Fool's Day. Parang araw ng lokohan. Well, yan mo. Kaya nga, lalo na po yung mga, ang sinasabihan po dyan, yung mga hindi kumikilala sa Diyos. Hindi sila kumikilala. Kaya walang matuwid, wala kahit isa. Pero alam niyo po ba, sa Bible po may binanggit din ng mga matuwid. Meron po, yung mga kumikilala sa Diyos.
Ibig sabihin, pertaining po yan sa mga hindi kumikilala sa Diyos. Si Abraham po ay tinawag na righteous. Si Abel ay tinawag na righteous, di ba? Kaya, kailangan po natin i-qualify na yun po ay pertain sa mga taong hindi kumikilala sa Diyos. So, ayaw magpasakot sa Diyos. No one is righteous before God. Pero yung mga kumikilala sa Diyos, kagaya ni Noe, ni Abraham, ni Abel, ni Moses, eventually, sila po ay righteous sa mata ng Diyos by faith. Hindi po sa kanilang ginawa, kundi dahil sa kanilang pananampalataya. Okay? So yun po. There's none who understand, there's none who seeks after God. Yun po yung mga atheists nga, yung mga ayaw kumilala sa Diyos. They have all turned aside, they have together become unprofitable. There is none who does good, no, not one. Their throne is an open tomb. With their tongues they have practiced deceit, the poison of asp is under their lips, whose mouth is full of cursing and bitterness. So yung description din po sa mga Gentiles. Ano po? Their feet are swift to shed blood, destruction and misery are in their ways, and the way of peace they have not known. There is no fear of God before their eyes. Maliwanag po yun, mga walang takot sa Diyos. Pero sabi sa Bible, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Kaya po yung may mga takot sa Diyos, ay hindi po kabilang dyan. Okay? Now we know that whatever the law says, ito naman, para sa lahat ng tao naman ito. Now we know that whatever the law says, it says to those who are under the law, that every mouth may be stopped and that the whole world may become guilty before God. Kasi, ang mga Hudyo man na may kautosang nakasulat, okay, bukod pa sa meron silang nakasulat sa kanilang puso, kaya doble nga yung kanilang pananagutan, di ba? Bukod sa may konsensya sila, may kasulatan pa sila, kaya mas mabigat ang kanilang pananagutan. Yung iba ay mga hentil na wala pang kautusan, pero may konsensya, ay di may pananagutan din. Pero mas mabigat na mga Hudyo. Pero lahat, kapag sumusuway dun sa mga kautusan na yon, sa puso man, sa konsensya mo, o sa kasulatan, lahat ay nagkakasala. Tama? Kaya lahat po ay guilty, ang tao. Lahat ay pupunta sa impyerno. Dahil lahat ay nagkasala. Therefore, by the deeds of the law, no flesh will be justified in his sight, for by the law is the knowledge of sin. Kaya nga, hindi ko mo alam ang kautusan, ay maja-justify na kasi alam mong utos ng Diyos, lalo pang malalaman mong nagkasala ka. Kasi may nakukumit ng kasalanan ng tao. Di ba? Kaya, wala pong makasunod perfectly sa kautusan. Kasi lahat nga ay nagkasala na. Isa lamang po ang nakasunod. Walang iba, kundi ang Panginoong Jesucristo. Yan po mga kapatid. So lahat po ng tao ay kailangan din, lahat ng tao, kasi yung Jew and Gentile, yung po ibig sabihin lahat ng tao ay kailangan ng kaligtasan dahil sa kasalanan. At yung kaligtasan nga po yun, which is mas matatalakay natin sa susunod pa yung iba pang mga detalye doon. Nakamta na ng mga mananampalataya. Sino po sa inyo? Sa sandaling ito, magsasabi, pag naman, Pastor, alam mo ako'y nagkasala nga, pero alam ko ako'y ligtas na ngayon. Pwede mo bang pakitaas ng kamay? Alam ko po ako'y ligtas na ngayon sa kasalanan. Yan, salamat. Yan, dahil ang kaligtasan po natin ay dapat maliwanag kung paano nangyari. At yun po ating tatalakayin muli sa susunod. Pero sa mga iba sa atin, halimbawa parang di mo tiyak, ligtas na ba ako? Dahil ang mas nangingibabaw sa iyo ay yung mga nagawang kasalanan, parang kakapagkasala ko lang kahapon Hindi ba yata ako nakahingi ng tawad? Lalo na at may nakagalit, parang nasasagay upang kalagayan, baka hindi ako ligtas. Kailangan po linawin din natin kung ano ibig sabihin ng isang ligtas na. Yan po susunod nating tatalakayin next week, kaya dapat nandito rin kayo, ang inilaang kaloob na kaligtasan. Ang katuwiran ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya at si Abraham bilang halimbawa. At ito po ang ating pag-isipan sa inyong, kung kayo po ay magkakaroon ng group, usapan niyo po yan. Paano mo nalalaman na ang kasalanan ng ang isang bagay o gawain? Anong batayan mo para masabing mali o kasalanan yung ginawa? And then, ipaliwanag kung paano makatarungan ng Diyos sa pagpaparusa sa taong makasalanan. So, alam ko po nag-take ako ng overtime sa aking message, pero ganun po kasi
nakikita ko mahalaga na matalakay po yung bawat talata na yun para maging maliwanag din sa atin. Marahil sa mga susunod, mas mabilis na. Pero naglalatag po tayo ng pundasyon, mga kapatid, kung bakit kailangan ang kaligtasan. Bakit kailangan ipahayag ang mabuting balita. Then, mamaya po, after ng sa meeting po ng ministry group leaders, iipunin lang po natin yung mga tanong na yan. Yan po ang ating mga pag-uusapan kapag nagkaroon na tayo ng talagang formal na grouping. Tayo po ay yumuko, tayo manalangin. Aming Diyos, salamat po sa iyong mga salita na amin po pinagtalakayan. Salamat po na kayo po ay Diyos na sapat, nagpapahayag ng dapat naming malaman, maunawaan para kami po ay makatugon din ang ayon sa gusto mo. Dalangin ko po sa aking mga kapatid ito na po ay mga nahayag ay mas lalong maging maliwanag pa sa kanilang personal na pagbabasa ng iyong salita at pananalangin. At naman po ito'y magdulot sa bawat isa sa amin ng pagpili ng talagang pagpapasakop sa iyo. Pagpili na gawin ang mga bagay na naaayon sa iyong kalooban. At iwaksi naman yung mga bagay na makasarili sa aming buhay, Panginoon. At nasa gayon, tunay na maganap ang paglago ng aming buhay kay Kristo. Pagpalain mo po ang iyong mga salita, patuloy ka po nawa na mangusap sa bawat isa. Ang dalangin sa pangalan mo, Panginoon sa Kristo. Dati magsabi na, Amen. Salamat po. Pagpalain kayo ng ating Panginoon.